Hey guys! For today's video ay samahan nyo kami sa ganap namin ngayon dito sa beach resort kung saan kami nagstay. So heto na nga guys, katuloy nga pala ito ng last mini vlog ko. Dito pa rin yan sa Iba, Zambales. Nang magsawa nga kaming magtampisaw sa dagat ay umahon muna kami ng mga kumari ko at mag-video okay nga muna daw kami. Kaso nga lang ay nag-away yung mga aso tapos nahila nila yung mic kaya bumagsak sa buhangin kaya ayan tuloy ayaw na gumana. Umalis nga muna saglit yung may-ari ng resort at maghahanap nga muna daw siya ng mic. Kaya ang ending nagsipagbalikan na naman kami sa dagat. Diyos mio. Papalubog na nga din yung araw niyan kaya medyo madilim na. Apo, at dapat kanuti pataray na ni Mari nyo. Pati nga matatanda ay nag-isip bata na din. Napakasarap nga maligo dahil hindi naman malamig yung tubig. Parang ang mainit-init pa. Nakakitaan yung mut ni Mari ni ay apo, punitiragragsak na kaslaubing. Kahit sino talaga maaadik magtampisaw sa dagat nila dito dahil napakalinis. Sa mga oras na nga iyan ay napakadami na nga naliligo, hindi ko nga lang na-videohan. Masarap na kasi maligo dahil nga wala na si Haring Araw, hindi na mainit. So ayan, kasabay ng mga mami nagtatampisaw ang mga bata. Sinulit talaga namin to kasi hindi namin alam kung kailan na naman to masusundan, sigurado matagal na naman. Darating din ang araw na dito na kami magi-stay at lagi na namin may experience ang dagat. Pero sa ngayon ay hapyaw-hapyaw lang muna at i-manifest lang muna natin ang lahat. Sa ngayon ay kailangan muna naming magsipag, magtiyaga, magsakripisyo para soon dito na kami magstay. Iba pa rin talaga pag dito sa probinsya nakatira dahil nga magi-enjoy ang mga bata. Pero kailangan din ng sapat na ipon at stable na income para kayang magstay dito sa probinsya dahil nga mahirap din talaga kumita dito ng pera. Kung dati okay lang tayo sa buhay natin dati nung nasa probinsya pa tayo, pero ngayon mas gusto na natin na mas maibigay natin sa mga anak natin yung pangangailangan nila. Pagkatapos naming mag-shower lahat ay kumain na rin kami ng gabihan. Hindi ko na nga na-videohan yung mga inulam namin dyan kasi yung mga ulam namin ng tanghali ay inulam din namin ng gabi. Nagdagdag na nga lang sila ng sinabawang isda at may lutuan naman dito. So haya, nakalatag na yung ibang kasama namin ng tent, yung iba naman ay naglalatag pa lang. Heto pa nga isang maganda dito pag mag-overnight, napakaganda pag may dalang tent. Hindi nga kami matutulog dun sa kubo dahil nga feel the nature, ika nga. At heto din talaga ang gustong-gustong ma-experience ni Samira at saka ni Cypher dahil nga nakikita nila pag nagra-rides kami tapos nag-overnight kami sa mga dagat. Ang matulog sa tent tapos sa gilid ng dagat. Pagkatapos nga maglatag ng kanya-kanyang tent ay nagkantahan muna. Konting inom, pampatulog. Kung dati mga asa-asawa lang ang kasama, grabe hataw sila dati sa alak. Ngayon hindi dahil pagod ka babantay ng mga anak. Konting kantahan at konting inuman pa nga habang nagpapaanto. Malapit lang ang bahay ng parents ng asawa ko dito sa pinagstayan namin kaya namasyal si mama. At nang nakaramdam na nga kami ng antok ay nagsipagtulog na rin kami. Ang kuya Cypher nga namin ay kanina patulog dahil nga napagod kakalangoy. Malaki naman yung tent na binili namin kaya kasya naman kaming apat. Paggising nga namin ng umaga at heto talaga ang inaabangan ko dahil gusto kong makita yung reaction ni Samira. Dahil nga kagigising niya lang, wala pa siya sa huwisyo pero alam kong amazed na amazed siya sa nakikita niya. Gumising ba naman siya, nasa tent siya natulog tapos pagbangon niya matatanaw niya ang dagat. Tapos yung tent namin nakalatag pa sa buhanginan. Napakasimple lang naman ng mga hiling ng mga bata at para sa kanila yung ganitong sitwasyon ay fairy tale na. Nakakatuwa din kasi hindi man namin na-experience na mag-asawa, at least napa-experience namin sa mga anak namin. Gustong-gusto kasi talaga ma-experience ni Cypher tsaka ni Samira to, lalo na pag napapanood nila yung video namin pag naglo-long ride kami tapos nag-i-stay kami at nag-overnight tapos natutulog kami sa tent. Maaga pa nga yan at madilim-dilim pa pero napakalamig. Nagsipagbangon na nga din kami dyan para mag-almusal at tsaka magkape. Nagagalit pa nga ako dyan kay Samira dahil ang aga-aga hinahanap niya na yung mga laruan niya. Maghuhukay na nga daw siya ng buhangin, Diyos mio ay napakalamig pa. Nag-aaya na nga din maligo ulit sa dagat, Diyos mio kako maninigas tayo sa lamig. Kumilos na nga rin ako dyan at magtitimpla na nga daw ng kape para makapag-almusal na. Aalis kasi ang mga asawa namin ngayon at kukuha sila ng mga shell at mga lamang dagat. Kaming mga asawa naman ay maiiwan na lang kami dito para mag-asikaso ng mga anak at maligo na nga lang daw kami sa dagat. Bago nga ako tuloy ang mag-almusal ay pumunta muna ako sa dagat. Napakaaga pa nga pero napakadami ng tao sa dagat para silang mga estudyante. So tara guys, ipapasyal ko muna kayo dito sa gilid ng dagat habang wala pang araw. Ayan, super kagigising ko lang kaya wala pa akong hilamos, mukha pa akong ewan. Maaga pa kaya low tide pa guys kaya mababaw pa lang yung tubig. Mahina pa nga lang din yung mga alon. Masarap nga maglakad-lakad sa gilid ng dagat pag ganitong maaga pa. Kaso nga lang ay tinatawag na ako at magkakape na daw at saka magtitinapay. Tapos heto naman yung resort na pinagstayan namin guys. Napakaluwag sa tabi ng mga cottage kaya napakaaluan maglatag ng tent. Nagre-ready na nga yung mga lalaking paalis dahil nga kukuha sila ng mga pang-ulam namin mamayang tanghali, mga lamang dagat. Halos gising naman na ang lahat. So ayan, coffee time na. Wala na akong ibang inambag kundi video ng video. Diyos mio. Kailangan kasi maagang makaalis yung mga lalaki dahil medyo may kalayuan dito sa beach resort yung pupuntahan nila. Maganda kasi talaga pumunta doon pag mababaw yung tubig para marami silang makuha. At heto na naman nga ang mga bata at nagsisimula na namang maghukay ng buhangin. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye-bye!